Ito na nga ang bagong hari ng gaming phone ngayon under 20k. Walang iba kundi ang Poco F6. In this video, aalamin natin ang gaming performance at quality ng camera para makilatis mong mabuti kung ito na nga ba ang next smartphone mo. Sa display, same size pa rin na 6.67 AMOLED at 120Hz refresh rate. Ang kagandahan dito ay mas pinataas nila ang brightness na aabot ng 2400 nits. Kaya kung mahilig kang magmotor o isa kang delivery partner ng Grab, Lazada at Shopee, sobrang bagay sa'yo to dahil hindi ka na mahihirapan makita ang display kahit tirik ang araw. Mas pinabilis na din ang RAM at storage compare sa dating Poco F5 dahil ngayon gumagamit na sila ng LPDDR5X na RAM at UFS 4.0 para sa storage. Kargado din ito ng pinakabagong chipset, ang Snapdragon 8S Gen 3 at nasa around 1.4M ang Antutu score. Kaya pagdating sa gaming, kung Warzone ang nilalaro mo, naka-high sa graphics at ranging sa 60 to 80 FPS, which is maganda na yan compare sa ibang phone na may ganitong price at sobrang playable. Sa Injustice 2, kita mo dito na maganda talaga ang graphics at naglalaro ang frame sa 117 hanggang 120. Pagdating sa COD mobile, available ang very high at ultra. Sa VR naaabot niya yung 90 FPS at sobrang smooth talaga. I suggest na lang na gumamit ka ng phone cooler lalo na kung sinasagad mo yung graphics o kaya frame rate. Sa MP naman, pag naka very high graphics at max frame rate, naglalaro sa 57 hanggang 62 FPS. Sa medium naman at ultra frame, dito makukuha mo na ang 120 FPS at wala yan lag. Kaya kung CODM player ka, wag ka nang lumayo at eto na ang kunin mo. Nilagay ko na rin pala yung links ng Lazada at Shopee sa description at official yan. Sa Asphalt 9 naman, naka 60 FPS at high graphics. Again, hindi ka bibiguin ni Poco F6. Sa ML nga pala, sobrang basic niyan kaya sagad lahat at consistent talaga sa 120 FPS. Pagdating sa CarX Street, nakasagad lahat at no limit sa FPS. Umaabot to ng 96 hanggang 115 at walang lag. Sa Poco F5 ko kasi ramdam ko pa yung lag paminsan-minsan pag nilalaro ko to. Sa mga PUBG players dyan, pakicomment naman ng me at siguradong matutuwa kayo. Dahil sa PUBG, pag nakasmooth ka sa graphics, malalaro mo yung ultra extreme frame rate. Dahil pag ito ang ginamit mo, aabot ng 120 FPS. Kaya para sa akin, hindi na naman tayo binigo ni Poco sa gaming. Sa battery, same pa din ang ginamit na 5,000 mAh pero nag-upgrade sa charger kasi ngayon naka 90 watts na. Yun nga lang, wala pa rin silang bypass charging pero para sa akin, hindi naman big deal yun lalo na 35 minutes lang full charge na to. In terms of camera, gumagamit din to ng new sensor, ang Sony IMX882 with 50 megapixel at OIS. Dagdag mo pa ang 8 megapixel ultra wide at kayang mag video recording ng 4K at 60 FPS. Sa harap naman, nandyan ang 20 megapixel selfie camera. Kung camera naman ang habol mo, ito yung sample photo at video. Ikaw na mismo ang humusga dahil iba-iba naman tayo ng taste pagdating sa quality ng camera. At sinama ko na din yung Poco F6 Pro at X6 Pro para naman matimbang mong mabuti kung papasaba sa'yo. Base sa tatlong to, ano ang pinakamagandang camera? Paki-comment naman. Sa additional features, naka IP64 dust and water resistant at Gorilla Glass Victus, which is a big upgrade din compare sa Poco last year. Sa mga nagtatanong kung i-recommend ko ba to, syempre naman, lalo na kung performance ang habol mo kasi sa price nito, ito na yung may pinakamalakas na chipset sa ngayon compare sa ibang brand. Mabibili mo ang 8GB RAM at 256GB storage sa presyong 18,789 pesos. Ano ang masasabi mo sa Poco F6? Paki-comment naman. Huwag mo din kalimutang mag-subscribe kung nakatulong at nakitaan mo ng value ang channel na to. At kung naglalag ka sa ML, just click here para maayos yan.